Magandang umaga, ngayon ay araw ng Lunes, February 13, 2022. Sa ulo ng ating mga tampok na balita ngayong umaga. Bilyong-bilyong pisong halaga ng investment commitments na iuwi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang 5-day official visit sa Japan. Isang Pilipino at kanyang mga anak kabilang sa mga patuloy pang hinahanap kasunod ng malakas na lindol sa Turkey. Singil sa kuryente ng Meralco, posibleng tumaas sa susunod na buwan. Mga kumpanya ng langis, may dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Unang serye ng Wish Day concert para sa taong 2023 nagsimula na. Una sa ating mga balita, nakauwi na sa Pilipinas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa 5 araw na official working visit sa Japan. Sa ulat ng Pangulo, aabot sa $13 billion o mahigit 708 billion pesos na mga pledge of investment at agreements ang isa sa naging bunga ng kanyang pagbisita sa Tokyo. Ang detalye sa report ni Nel Maribo. Mag-aalas 7 kagabi lumapag sa Villamor Air Base sa Pasay City ang eroplanong sinasakyan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang opisyal na delegasyon ng Pilipinas mula sa 5 araw na working visit sa Japan. Sa kanyang arrival speech, iniulat ng Pangulo na aabot sa $13 billion ang halaga ng pangakong investments o business deals ang kanyang naiuwi na tiyakan niya na lilika ng trabaho sa mga Pilipino. Coming back, we carry with us over $13 billion in contributions and pledges to benefit our people, create approximately 24,000 jobs, and further solidify the foundations of our economic environment. Ayon sa Pangulo, nangako ang Japan ng development loans para sa Malolos-Tutuban North-South Commuter Railway at North-South Commuter Railway Project Extension na nagkakahalaga ng 377 billion Japanese yen o nasa $3 billion. Dagdag pa nito ayon sa Pangulo na patibay pa ang relasyon ng Pilipinas at Japan matapos ang kanyang pakikipagpulong kay Japanese Prime Minister Fumio Kishida. We have cemented our defense and security relations. We have also covered a great deal of ground in the areas of agriculture, ICT, cooperation, and with the signing of bilateral agreements that provide the framework for enhanced mutually beneficial collaboration in many areas. Sa interview naman ng media sa Pangulo, sinabi niya na tututukan ngayon ng kanyang administrasyon kung papaano maitutulak o magkakaroon ng magandang resulta ang mga pangakong pamumuhunan o investment ng mga dayuhang investors na kanilang mga nakausap na. What we are going to do now, the reason sabi ko tigil na muna natin itong mga because all of us, we are going to sit down and we are going to talk about each and every single project that we have talked about in ASEAN, that we talked about in APEC, that we talked about in EU, that we talked about in New York, that we talked about in China and now in Japan. Lahat yan kailangan natin balikan, isa-isahin natin ano ba talaga dito yung gusto natin, ano yung mas priority. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nailigtas ang ilan pa ang mga biktima ng lindol sa Turkey. Ilang araw ito makalipas, tumama ang isa sa pinakamatinding sakuna sa kanilang bansa. Narito ang report ni Seth Bandanya. Nagpatuloy ang libo-libong rescuers sa paghahanap ng survivors na naipit sa mga gumuhong istruktura sa Turkey. Sa gitna ng malawak na pinsala at kawalang pag-asa, ilan pang biktima ng lindol ang nasagip. Kabilang na dito ang 70 taong gulang na si Menekşe Tabak. Nailigtas siya ilang araw matapos maipit sa gumuhong gusali sa Kahramanmaraş City, ang epicenter ng 7.8 magnitude na lindol. Isang 7 buwang gulang na sanggol din ang na-rescue sa Southern Hatay mahigit 140 oras na ang nakalipas mula ng lumindol. Hamza ang pangalan ng baby. Himala rin kung ituring na rescue teams ang pagkakasagip sa 2-month-old na sanggol sa Hatay na 5 araw nang nasa ilalim ng gumuhong istruktura. Agad itong dinala sa ospital para sa medical treatment.
Bagaman ilang araw na ang nakalilipas mula nang tumama ang nakamamatay na pagyanig, ginagawa ng rescue teams mula sa iba't ibang panig ng mundo ang lahat nilang magagawa upang maisalba ang mas marami pang buhay. Ni Seth Bendanya, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang Pilipino at kanyang mga anak ang nawawala kasunod ng malakas na lindol sa Turkey. Kinumpirma ito ng Philippine Embassy sa Ankara. Sa pahayag ng tanggapan, humihingi na ito ng tulong sa search and rescue teams sa Hatay City kaugnay ng kababayan at mga anak nitong pinangangambahang nasa ilalim pa rin ng gumuhong istruktura. Mismong ang asawa at sister-in-law nitong Turkish nationals ang nag-ulat ng kanilang kalagayan. Samantala, kasalukuyan ng pinoproseso ng embahada ang immediate repatriation ng mga labi ni Wilma Tescan, isa sa 2 kababayang pumanaw sa lindol sa Antakya City. Ang isang kababayang pumanaw din dahil sa trahedya, hinihiling pa ng mga kaanak sa Pilipinas ang consent ng Turkish na asawa nito upang maiuwi rin ang mga labi nito sa bansa. Pinag-iisipan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung papaano makakatulong ang bansa sa Syria na grabe ring tinamaan ng malakas na lindol kamakailan. Ayon sa Pangulo, tulad ng Turkey, hindi na maganda ang sitwasyon sa Syria. Dagdag ng Pangulo, marami nang natulungan ang ipinadalang rescue team ng Pilipinas sa Turkey. I've been receiving reports from our team in Turkey. Napakabigat ng pangyayari. Marami na silang natulungan. They set up already a hospital. I'm trying to find a way kasi hindi lang naman Turkey ang tinamaan, Syria pati. At alam naman natin ang kalagayan sa Syria, hindi napakaganda. That's why I'm hoping that we'll be able to do something to help them. Bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng Visiting Forces Agreement sa Japan. Samantala, pag-aaralan naman ni Pangulong Marcos ang panukala ng Japan na Tripartite Agreement kasama ang Estados Unidos. Nagbabalik si Nel Maribo. Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bahagya nilang natalakay ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida ang ukol sa posibleng Visiting Forces Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Ayon sa Pangulo, kailangan munang pag-aralan mabuti ang panukalang ito. Very briefly, dahil binanggit lang niya, sinagot ko na there is that it's all under study, and siguro naman, I don't, it depends really upon the Philippines. If we want to go and accelerate the joint what we have already. Sa kabila nito, bukas ang Pangulo sa posibilidad na pagpasok sa VFA sa Japan kung pag-uusapan ay ang kapakanan ng mga mangingisdang Pilipino. I think in general, if it will be of help to the Philippines in terms of protecting, for example, our fishermen, protecting our maritime territory, if it's going to help, then that if the results of our own study, siyempre pag-aaralan pa natin yan kung talaga makakatulong. Kung talaga makakatulong, I don't see why we shouldn't adopt it now. Ganun pa man, sinabi ng Pangulo na kailangan maging maingat at hindi dapat magmukhang provocative ang hakbang na ito, lalo na sa gitna ng maritime dispute sa South China Sea. Lagi kong iniisip yun. Kasi nga, lagi tayo nagsasabi, gusto natin mapayapa, hindi magulo, may safe passage ang kung tayo pang gagawa ng we will instigate and increase in the tensions, yun ang talagang dapat nating iwasan. Pag-aaralan ring mabuti ni Pangulong Marcos Jr. ang ipinapanukala ng Japan na Trilateral Defense and Security Agreement ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan. VFA for the Japanese
There is another proposal from Japanese on a US-Japan-Philippine tripartite agreement. Yun, bago yun. So that we really have to discuss what exactly does that entail. And of course, we have to talk to the Americans also. Una na rito, nagkasundo na sina PBBM at ang Japanese Prime Minister na palakasin ang kanilang defense at security relations. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magsasagawa ng public consultation ng Rail Regulatory Unit ng Department of Transportation ukol sa petisyon na dagpasahe sa MRT Line 3, LRT Line 1 at LRT Line 2. Batay sa dokumentong ibinahagi ni Bayan Secretary General Renato Reyes sa kanyang Twitter account, makikita ang kopya ng sulat ng DOTR kung saan iniimbitahan ito na dumalo sa gaganaping public consultation bilang isa sa mga major stakeholder. Nauna nang sinabi ng Light Rail Transit Authority o LRTA na humihiling ang mga operators ng LRT 1 at LRT 2 na itaas sa 2 pesos and 29 centavos ang boarding fee sa mga tren at 21 centavos naman kada kilometro. Sa nauna na ring report, sinabing humihirit naman ang MRT 3 management ng nasa 4 hanggang 6 na pisong dagdag pasahe. Isasagawa ang public consultation sa darating na Biyernes, February 17 sa LRT Line 1 Depot sa Pasay City. Matapos i-anunsyo ng power retailer na Manila Electric Company o Meralco ang 1 sentimo per kilowatt hour na bawas singil sa kuryente ngayong Pebrero, may nakaamba na namang umento sa bill na sisingilin sa kanilang mga customer ngayong darating na Marso. Ang detalye sa ulat ni Bernadette Tinoy. Sumailalim sa maintenance shutdown ang Malampaya Gas to Power Project simula nitong 4 ng buwan at inaasang matatapos sa 18 ng Pebrero. Ayon sa tagapagsalita ng Meralco na si Josel Dariaga, may kamahalan niya ang pagsasaayos ng naturang Malampaya at kung sakaling matapos ito ngayong buwan, inaasang magre-reflect ito sa electric bill sa Marso. Once na nakompleto na yung bills doon sa itong kasalukuyang supply mat, ang impact naman yan ay sa Marso. Para sa may bahay at tindera sa karinderya si Aling Lolita, walang epekto ang 2 pisong bawas singil sa kuryente ngayong Pebrero kung magtataas din naman ng singil ang Meralco sa Marso. Useless yun. Kasi anong may tutulong noon? 2 piso lang. Para ka lang na wala lang. It's nothing. Hindi nga ngayon magkano na 4-5 piso. Diba? Samantala, nanawagan ng Meralco sa mga consumer na magtipid sa konsumo sa kuryente upang maiwasan ang pagnipis ng supply nito. Bernadette Tino, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalaghan. Binabalangkas na ng Sugar Regulatory Administration ang import plan sa angkating asukal ng bansa ngayong taon. Inaasahang mapapababa nito ang presyo ng asukal sa merkado. Narito ang report ni Ray Pelayo. Nasa 192,000 tons pa ang inventaryo ng puting asukal ngayon sa bansa habang nasa 350,000 tons naman ang raw. Ayon kay Sugar Regulatory Administration Board Member Pablo Ascona, mas mataas ito ng 45% kumpara sa imbak noong nakaraang taon. Nangangalahati na rin anya ang dami ng naaaning tubo sa mga plantasyon. Based sa personal information ko po dito sa district namin, siguro milling siguro is about more or less 50% to 60% done. So it's February naman. So parang on schedule naman po yung milling natin. Ayon kay Ascona, nasa 450 metric tons ang posibleng angkatin ng bansa pero isa sa pinalpa nila ito. Isasama dito ang para sa magiging imbak ng bansa para sa 2 buwan. Titiyakin anya nilang mararamdaman ng mga consumer na bababa ang presyo ng asukal pero sa halagang hindi naman maapektuhan ang presyo ng mga magsasaka. As of this moment, we are drafting a importation plan po. Hopefully it will be finalized in our next meeting, and we are trying to make sure that the consumers
will feel the drop in retail price, and at the same time po, we are making sure that the farmers naman po won't get a very low farm gate price. Base sa price monitoring ng Department of Agriculture noong nakaraang Biyernes, nasa 87 hanggang 110 pesos ang kada kilo ng puting asukal sa Metro Manila, habang 80 hanggang 95 pesos naman sa brown at washed. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naaresto ng mga tauhan ng Philippine National Police Special Action Force ang miyembro ni Abu Sayyaf Group Leader Isnilon Hapilon at Radulan Sahiron sa Barangay Sinunok, Zamboanga City. Ito ay nakilalang si Isnirul Kiri alias Kiri o Kirin. Ayon kay SAF Director Police Major General Edgar Alan Okubo, si Kiri ay number 2 most wanted person sa Bangsamoro Autonomous Region at may patong sa ulo na 5.3 million pesos. Sinabi pa ni Major General Okubo, si Kiri ay wanted sa 25 kaso ng frustrated murder at 7 bilang ng kasong murder. Ang pag-aresto kay Kiri ay bunsod ng warrant of arrest na inisyu ng korte. Pinuri naman ni Major General Okubo ang mga miyembro ng SAF sa panibagong matagumpay na operasyon laban sa terorismo. Nasabat ng Bureau of Customs, Ninoy Aquino International Airport kasama ang Philippine Drug Enforcement Agency at NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group ang nasa higit 16 million pesos na halaga ng kush o high-grade marijuana. Ang nasabing illegal na droga ay nakalagay sa isang balikbayan box na nagmula sa Pear Cargo Warehouse sa Pasay City. Kaugnay nito, nasa kote rin ng mga otoridad ang consignee ng balikbayan box matapos niya itong tanggapin nang i-deliver sa kanyang bahay sa Antipolo, Rizal. Kasalukuyang iniimbestigahan ng mga otoridad ang hindi pa pinapangalan ng sospek na siyang tumanggap ng illegal na droga. Nasa kalahati o 50% na ang naimprentang balota para sa 2023 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Sa datos ng Commission on Elections o COMELEC, sa 90,613,426 na kabuong balota na kanilang iimprenta, 45,373,628 na ang tapos iimprenta sa National Printing Office o NPO. Target na COMELEC na matapos ang pag-iimprenta sa mga balota sa susunod na buwan. Ikinadismaya ng Kuwaiti government ang naging desisyon ng Pilipinas na suspendihin ang pagpapadala ng mga first-time Filipino domestic helpers sa bansang Kuwait. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, pinag-uusapan na ngayon ng Philippine at Kuwaiti government ang pagkakaroon ng dialogue kaugnay ng ipinatupad na partial deployment ban. Gumagawa na rin umano ng hakbang ang Department of Migrant Workers upang mapalakas pa ang proteksyon sa mga OFW household workers na nagtatrabaho sa bansang Kuwait. Natagpuan at pinabagsak ng fighter jets ang dalawang unidentified objects sa airspace ng Amerika at Canada. Alamin natin ang detalye sa report ni Jeffrey Reyes live mula sa Grand Prairie, Canada. Yes, Jeffrey, good morning. Yes, good morning Kuya, good morning Rina. Inilarawan ni Canadian Prime Minister Anita Anand ang natagpuang unidentified object na ito sa Yukon Province na isang clerical object na mas maliit kumpara sa napabagsak na surveillance balloon sa North Carolina. Kaling sabay nito ay pinabagsak na ito ng NORAD Command ayon sa pag-uutos ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau dahil na rin sa aniyang paglabag nito sa Canadian airspace. Nagtutulungan na ang Canadian officials upang tulungan ang sinumang naapektuhan ng sitwasyon at mapanatili ang seguridad ng mga ito. Kasabay naman ng pangyayari, natagpuan at pinabagsak din
ng US Air Force sa Alaskan coast sa Estados Unidos ang isang high-altitude object bunsod ng pag-uutos ni US President Joe Biden. On February 9, North American Aerospace Defense Command detected an object on ground radar and further investigated and identified the object using fighter aircraft. The object was flying at an altitude of 40,000 feet and posed a reasonable threat to the safety of civilian flight. U.S. Northern Command is beginning recovery operations now. We have no further details about the object at this time, including any description of its capabilities, purpose, or origin. The object was about the size of a small car, so not similar in size or shape to the high-altitude surveillance balloon that was taken down off the coast of South Carolina on February 4. Kasunod na nga naiulat na ito sa North American, nagkaroon ng pag-uusap si Prime Minister Trudeau at President Biden patungkol sa unidentified object na kanilang natagpuan at nagkasundo sa kanilang pagpatuloy na koordinasyon at pagbabantay sa kanilang airspace. Ang mga pagbagsak ng mga ito ay ikatlong insidenteng naganap na sa North American skies. Samantala ngayong araw lang ay natagpuan din ng Chinese officials ang isang anilang unidentified flying object na malapit naman sa coast ng city Rizal ayon sa Provincial Maritime Authority. At yan muna ang latest dito sa Grand Prairie, Canada. Balik sa iyo, Nina. Maraming salamat sa iyo, Jeffrey Reyes. Nagdeklara na ng state of emergency sa Northland Island, New Zealand dahil sa Cyclone Gabrielle. Inabisuhan naman ni Prime Minister Chris Hipkins ang mga mamamayan na paghandaan na ang magiging epekto ng bagyo. Ang detalye sa ulat ni Kath Dumaraos. Nagdeklara na ng precautionary state of emergency sa Northland, New Zealand habang nararamdaman na ang epekto ng Cyclone Gabrielle sa North Island. Ilang kalsada na ang isinara dahil sa baha at libu-libong residente ang walang supply ng kuryente. Sa Northland region na itala ang 90 kilometers hanggang 140 kilometers per hour na bugso ng hangin. Naglabas ng red heavy rain warning ang Met Service para sa Northland region. Libu-libong household na sa rehiyon ang walang supply ng kuryente. Babala rin ng Met Service, inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw ng Lunes. Karamihan naman ng mga paaralan at non-essential services sa Auckland region sarado na. Namahagi na rin ang sandbags dahil sa pangamba ng matinding pagbaha. Inabisuhan na ng otoridad ang publiko na tiyaking sapat ang kanilang supply para sa 3 araw sakaling matrap sa loob ng bahay. Gayun din hinihikayat ang mga mamamayang ipagpaliban ang biyahe kung hindi naman kinakailangan. Kinansela na ng Air New Zealand ang ilang domestic flights bago pa man ang pananalasa ng bagyo. Mensahe naman ni New Zealand Prime Minister Chris Hipkins sa mga mamamayan, alalahaning mabuti ang severe weather warning at tiyaking nakahanda sa anumang sitwasyon. Kat Maraos, UNTV News and Rescue. Diyo sa aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa ating weather update, umiiral ngayon ang isang low pressure area sa silangan ng Mindanao pero nasa labas pa ito ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, maliit pa ang posibilidad na ito ay maging bagyo. Pero ang extension nito ay magdadala na ng mga pag-ulan sa Mindanao, Eastern Visayas at Bohol. May mga localized thunderstorms naman sa Palawan at nalalabing bahagi ng Visayas. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon ay makakaranas din ng mahihinang pag-ulan dahil naman sa amihan. Muling kinilig ang mga wishers sa ginanap na wish date concert sa The Theater at Soler kagabi na pinamagatang Falling. Ito ang unang serye ng wish date concert para sa taong 2023. Narito ang report ni Gladys Tawabi.
single man, taken at kahit matatanda, hindi nagpahuli upang saksihan ang unang serye ng Wishdate concert para sa taong ito. Tulad na lamang ng magkakapatid na Imbuestro. Bumiyahe pa all the way from Laguna dahil relate nila sila sa mga awiting naka-line up sa concert. Although di ko man na-experience, pero masakit po yung kinanta ni Juris na yung di lang ikaw. Yun po, di lang ikaw ang nahihirapan. Yun po yung Kumbaga, mas parang kahit hindi po namin na-experience, nakaka-relate po kami dun sa kanta pong yun ni Juris po. Ang magkakaibigang ito naman ay masayang bumiyahe mula Laguna at Batangas. Mapakinggan lamang ang mga awitin ng kanilang favorite music artists na para sa kanila ay talagang nostalgic. We're kind of excited dito sa concert na to because nung nakita namin yung lineup, we're like reminded of the days na ito yung mga sound trip namin. Way too long. Nostalgic. Yeah, the best word to describe is nostalgic. Dahil it reminds me of the days na yung medyo free of stress. Talaga namang love is in the air dahil literal na date para sa lovebirds na ito ang naging Wishdate concert. Sa katunayan, ito ay monthsary gift nila sa isa't isa. Pumunta po kasi kami dito kasi actually po, monthsary po namin ngayon, February 12. So parang monthsary gift ko na po sa kanya. Maganda po itong gantong klase ng concert kasi naiparating sa ibang paraan yung katulad ng mga kanta. Mayroon siyang ibang daloy ng konsepto, hindi yung puro kanta lang. Mayroong istorya na nangyayari doon sa concert na yon. Para sa 6th installment ng Wishdate concert na pinamagatang Falling, tampok ang poetry with live performances mula sa iba't ibang OPM artists. Kabilang sa mga kumumpleto sa gabi ng mga wisher ay ang live performance ng Filipina singer-songwriter na si Rangel. Ramdam naman ng ating mga wisher ang sakit at ang ligaya kapag umiibig sa pamamagitan ng all-time favorite songs na handog ni na Philippines Queen of Acoustic Pop Juris at Asia Soul Siren na si Nina. I never thought I would be right for you. Oh, I could say that I'll be all you need, but that would be a crime. Ito rin ang kauna-unahang pagkakataon na mayroong international artist sa Wishdate concert, ang international acoustic pop rock band na Stephen Speaks. Right here in the passenger seat. Yeah. Labis ang kanilang pasasalamat sa Wish 107.5 at KDR Music House dahil sa pagkakataong ibinigay sa kanila upang muling makapag-perform sa harap ng mga wisher. Anila, kung may iba pang oportunidad ay hindi sila magdadalawang isip na ibahagi ang kanilang musika. Nakakatuwa, di pa nga ako nagsisiwalang kumanta. Nararamdaman ko na yung energy ng mga tao and nakakamiss din kasi matagal din naman na I performed rin na alam mo since pandemic. So, ngayon nakakabalik-balik. So, nakakatuwa. I love the audience a lot. Sobrang fun nila. Maraming salamat po. Kayo po ang bumubuhay ng OPM. Thank you so much. Sana hindi po kayo magsawa. Sobrang I didn't expect it. Like, kasi diba first ever ko talaga sa Wishdate. Hindi ko alam na ganito kasaya kantahan yung audience. Please continue supporting OPM artists like me and, spreading the music of the Filipino people. Thank you so much. I hope you guys keep it up kasi hindi lang ako, marami talagang OPM artists super talented. People like me wouldn't have an avenue to get our music out to the world without people like you. And I can't thank you enough for supporting me and for allowing me to be involved in what you're doing. And I hope we can work together again in the future. And you're such a blessing to all the musicians out there. Wala nang hihigit pa sa pakiramdam ng nagmamahal at minamahal.
Pero paano na lang kung dumating ang araw na magising ka na lang at ma-realize mong hindi na kayo gaya ng dati? Ganyan ang naging tema ng ika-6 na Wishdate concert ng KDR Music House. Silang ikaw ang nahihirapan, damdamin ko rin ay naguguluhan, di lang ikaw. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nang isip, huwag kang makawalan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula po ito sa Book of 1 John chapter 5 verse 2. By this we know that we love the children of God, when we love God and keep His commandments. Dito ay ating nakikilala na tayo'y nagsisiibig sa mga anak ng Diyos, pagka tayo'y nagsisiibig sa Diyos at tinutupad natin ang Kanyang mga utos. At yan po ang ating naging balitaan. Sa oras na ito, huwag po kayo magpapalit ng inyong mga channels dahil magbabalik pa po ang Good Morning Kuya. Sa lahat ng nakatunin sa ating programa ngayong Monday morning. Aside sa inyong TV sets, mapapanood nyo po ang Good Morning Kuya sa UNTV News and Rescue official YouTube channel at sa Good Morning Kuya Facebook page. Kaya like, share, and subscribe. At para sa mga kababayan nating nakaantabay, narito po ang ating advisories for today. Ito na, unahin na po natin itong oil price update para sa mga motorista. Magpapatupad po ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis ngayong linggo. Sa pagtaya ng oil industry players, posibleng tumaas ng hanggang 30 sentimos kada litro ang presyo ng gasolina. Pero good news naman dahil nasa 2 pesos and 20 to 50 centavos ang inaasahang mababawas sa presyo ng kada litro ng diesel. Habang tinatayang aabot naman sa 2 pesos and 30 to 60 centavos ang rollback sa presyo ng kada litro ng kerosene. Aba. Actually, pag nakikita mo yung mga ngayon, yung presyo ngayon ng gasolina, parang bumabalik na yung dati. Naalala niya, before, di ba, parang usually mas mataas talaga yung gasolina compared sa diesel. Kano na lang ang diesel ngayon? Nung last akong nagpakarga, 59, 60. 60, gano'n. 60. Ngayon, minus 2 pa. Talagang 50 plus na lang talaga. Kasi nung nakaraan, di ba 2.5 to 3 pesos ibinaba? O, tas ngayon, baba ulit. Saya. Sana pa nga kahapon nagpa-automatic full tank kami. Sabi ko, ay, ang baba lang. Parang katulad nung, di siya katulad ng mga nakaraang buwan na halos triple yung nakikita ko dun sa ano. Sabi ko, parang, talaga nakita ko yung presyo. Sabi ko, ay, ang saya. Road trip tayo. Pwede mo akalain na umabot dati ng 90 plus yan, no? Oo. Sa mga iba, sa mga malayong lugar, no? Diba? Pero, at least. Talaga sa Bulacan. meron. Ngayon pala masarap mag-road trip. Diba, Ian, no? Road trip? Pero sobrang makakatulong yan sa mga kasambahay natin, lalo na yung mga jeepney drivers. Kasi, di ba, ang mahal ng mga presyo ng bilihin ngayon eh. So, para sa kanila, malaking tulong na bumaba yung presyo ng diesel. Bangon us. Ito naman, atensyon naman po sa mga residente ng Caloocan at Quezon City. Dahil ilang lugar po sa mga nabanggit na lungsod ang apektado ng water service interruption, simula yan sa February 15, araw ng Miyerkules. Batay sa abiso ng Maynilad Water Services Incorporated, ito ay dahil sa isasagawang mainline pipe relocation. Makakaranas ng mahina hanggang sa kawalan ng supply ng tubig simula alas 7 ng gabi ng February 15
hanggang alas 6 ng umaga ng February 16 ang mga sumusunod na lugar. Tignan niyo na po mga kasambahay, baka kasama po ang inyong barangay. Sa Caloocan City, nariyan ang barangay 170, 178 hanggang 180, barangay 182 at barangay 183. Samantala, apektado rin ng kawalan ng supply ng tubig ang mga residente ng barangay Greater Lagro, Quezon City. Dahil naman ito sa scheduled relocation ng main line ng Maynilad, bunsod yan ng MRT Line 7 construction sa Sacred Heart Village. Kaya po sa mga apektadong residente, paghandaan na ito at mag-imbak na po kayo ng supply ng tubig. Para naman sa mga katanungan, tumawag lamang sa Maynilad Hotline 1626 o kaya bisitahin ang @Maynilad Water sa FB o @Maynilad sa Twitter. Oo, kasi kahit paano, no, hindi siya yung sobrang makaka-apekto naman. Kasi 7 p.m. hanggang 6 a.m. lang. So, pwedeng makatulugan mo na lang din. Tapos pagising may tubig Itulog na. mo na lang. Pero dun sa mga magluluto nating mga kasambahay, medyo agahan na lang din siguro, pati yung pagkain, para kahit paano mahugasan pa nila yung mga pinggan nila. At syempre, mga magsi-CR ng gabi o kaya madaling araw, kailangan pa rin ng tubig. Mag-imbak na. Kailangan yan, emergency yung tubig. Saka yung maaga ang pasok. Hindi, tsaka pati yung mga iba late nakakauwi. Totoo. Siyempre, pag uwi nila, alam mo naman ngayon, siyempre, kada labas mo, pag uwi mo, every time, kailangan ligo ka, unless talagang wala ka talagang takot sa sa virus. Pero parang yun na yung norm ngayon. Every time nalalabas ka, kahit na, Kailangan. minsan nga parang bibili ka lang bibili ka lang sa parang minsan parang mali. Parang mali kapag di ka naligo pag uwi. Kailangan talaga imbak po tayo. Pero mabilis lang naman, 7 p.m. to 6 p.m. so less than 12 hours. No? 7 p.m. to 6 a.m. Mag-imbak na talaga na kailangan. Dapat Reserve pa yung rin. kaya sa buong pamilya, kung medyo malaki-laki yung pamilya nila. Tama. Ito naman po sa QC, trabaho alert naman ngayong Monday morning para sa lahat ng Q citizens na job seeker. Good news po sa inyo dahil magkakaroon ng in-house employment facilitation ang Quezon City Public Employment Service Office ngayon pong araw. Idaraos simula mamayang alas 9 ng umaga ang job recruitment activity ng QC Peso at People's Link and Management and Manpower Services sa 5th Floor District Action Center. Matatagpuan po ito sa number 25 Calderon Street, Barangay Marilag, Project 4, Quezon City. Iba't ibang trabaho po ang maaaring applyan dito kaya maghanda na po ng maraming kopya ng updated resume bago po magtungo sa venue. Para naman po makita ang kumpletong listahan ng mga trabahong maaaring applyan, i-browse po ang @D3 Action Office o ang @QCGov official Facebook page. Ayan, para po sa mga kasangbahay natin ng mga taga-QC. Ayan, mga job seekers. Hindi na talagang bumabalik sa normal kasi kahit trabaho, naghahanap na rin talaga yung mga businesses natin. Tsaka sabi nga nila, natawa nga ako kasi sabi nila nung itong January daw, last month, parang ang dami nag-resign. Kasi yung iba parang naghihintay daw ng bonus ng December. Kaya ngayon, ang dami daw nag-resign ngayong January. Since ang gandang timing nitong mga job fairs na ganito, no? Kasi nga, second month of the year pa lang. So, it's a good way to start the year, di ba? Totoo yan. Bagong trabaho. Makakakuha sila ng 13th month pay. Yan. Hintayin ulit nila. Mga taga-QC ng lab sa Project 4, no? Kaya maganda magdala sila. Mas maraming resume nga sinasabi. Tsaka, mas maganda tailored yung resume nila sa gusto nilang apply ng trabaho. So, i-check nila sa mga website. Sa kunyari, i-check nyo sa website kung ano yung gusto nyong pasukan. Tapos, ayusin nyo yung mga resume nyo para mas madali kayong matanggap sa mga trabaho na gusto nyong pasukan. Tsaka, buti ngayon, gising na kayo ngayong umaga dahil alas 9 ng umaga magsisimula. Pila na. Kasi pag ganyan, malamang madaming talagang pupunta dyan, dadagsain yan, ng mga walang trabaho. Siyempre, huwag natin kalimutan manalangin, no, mga kasangbahay. Kasi, para makakakuha tayo ng trabaho, di ba? Kailangan hingi tayo ng gabay sa Diyos. Totoo. Right. Oo naman. Pero dahil nga po trabaho pinag-uusapan natin, ito po sa Makati City naman po, sinimula ng tumanggap ng online at on-site job application ang Makati Public Employment Service Office upang matulungan po ang lahat ng job seeker sa Makati o yung mga Makatizen po natin. Upang makapagpasa po ng aplikasyon ng bawat aplikante ay kailangang mag-register gamit ang website na bit.ly/MKT Peso Job Application
at saka po i-upload ang updated resume. Pwede rin pong magtungo sa tanggapan ng PESA Makati na matatagpuan sa 5th floor ng Makati City Hall Building 1 upang personal na isumite ang mga resume. Makikita naman po sa @mymakati official Facebook page ang listahan ng mga available na trabahong pwedeng applyan. Kaya huwag niyo pong kalimutang i-indicate o ilagay ang kumpanya at posisyon na gusto niyo pong pasukan. Para naman po sa mga katanungan, tumawag lamang sa numerong 8870-1230. Ayan, good news to na marami talagang trabaho na available ngayon at maraming ginagawa ang gobyerno para matulungan yung mga kasambahay natin. Kasi alam nyo ba, tumaas ang bilang ng unemployment nitong mga nakaraang December and January. So, good news ito kasi maraming job openings na pwedeng pasukan yung ating mga kasambahay. Tsaka maganda yung magandang setup na online na nga. Kasi minsan, gastos din syempre pa mag-print out ka ng marami. Oo nga, di ba? Minsan gastos. Maganda, tsaka always, kumbaga ready ka anytime na pwede kang magpasa ng resume kapag soft copy. Kasi usually, di ba, ganyan, nag-upload sila ng mga resume na sa mga ibang mga mga website na nag-apply sila ng trabaho. So maganda nga, ganito na lang sa lahat ng mga kumpanya, no? Na online na lang. Total, doon naman din tayo papunta na. Online na lahat. At kung hindi naman online, kung hindi naman online, pwede naman silang mag-send sa mga email ng mga HR. Kasi meron ng ganyan ngayon. So dati, unlike dati na bago ka magbigay ng resume, pupunta ka pa doon sa kumpanya, tapos hindi mo sure kung i-entertain ka eh. Di ba minsan, iiwan mo na lang, sige, iwan nyo lang po tawagan. Ngayon, pwede na kayong mag-email sa mga HR nila ng mga company para kapag shortlisted ka, i-message ka agad na, pwede po kayong pumunta sa ganitong office. At least di mo na maririnig yung, sige, tawagan na lang po namin. Parang minsan, alam ko na. Less din yung kaba ng preparation ng di ba, pag kami mga job interviews din, ganyan, papasa ka. Sobrang stressful din yan. At least ito kahit pa paano, di ba? Resume, parang hintay ka lang. Abang-abang lang talaga. Pero ito po, heads up naman sa mga Pasigueños. Magkakaroon po ng kaagapay o katuwang sa Agarang Hanap Buhay Program Profiling ang Pasig LGU sa mga barangay po sa lungsod simula ngayong araw. Ang Kaagapay program ay naglalayong magbigay ng short-term emergency employment sa mga displaced workers o nawalan ng trabaho at sa mga unemployed. Sisimulan po ang program profiling mamayang 10:00 ng umaga, kaya ihanda na ang photocopy ng valid ID na may 3 signature. Certificate of Residency mula sa alinmang barangay sa lungsod, latest 2x2 picture at application form na makukuha sa araw ng schedule. Ang Kaagapay program ay available po sa lahat ng residente ng Pasig. Edad 18 hanggang 75. Para po sa mga interesado, magtungo lamang sa mga sumusunod na venues. Dito po sa Ilaya Covered Court sa Barangay Santolan, sa ilalim po ng tulay naman na katabi ng covered court sa Barangay Rosario at sa function hall naman po sa Barangay de la Paz. Para naman po sa schedule at venue sa mga susunod na araw at linggo at maging ang kumpletong detalye po tungkol dito, bisitahin lamang po ang @Pasig PIO official Facebook page at tatagal lamang po ito ng hanggang 3:00 ng hapon sa bawat schedule. Ang galing, no? Talagang sobrang busy ng Monday natin sa QC, dito sa Pasig naman. Merong mga ganitong programs talaga ang ating mga LGU na talagang makakatulong dun sa mga kasangbahay natin at mga kababayan natin na nawalan ng trabaho. Kaya ito, maganda to mga kasambahay na Pasigueños. I-grab nyo po tong opportunity na to kasi 10 to 3 p.m. lang ito eh. Tsaka, since simula ngayong araw, 13 hanggang 28 ito, buong February, pwede silang pumila. Kaya update lang, kumbaga, i-follow nila yung mga social media accounts para updated sila kung saan yung mga venues sa susunod na mga araw. Don't forget, kung saan kang city talaga kumbaga doon ka nakatira, dapat naka-follow ka rin talaga sa mga venues. Updated ka sa city. True. Ito, malapit lang. From Pasig, lipat naman tayo sa Taguig City. Ipinapaalala po ng pamahalaang lungsod na nagkaroon ng adjustments sa operasyon ng Taguig City COVID-19 hotline. Pwedeng tawagan ng COVID-19 hotline number 0966-419-4510 tuwing Lunes hanggang Linggo
alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon lamang. Kung kailangan naman makipag-ugnayan sa COVID-19 response team beyond 5 p.m., tumawag lamang sa Taguig Command Center sa mga numerong 02-8789-3200 o sa 0919-079-9286. Pwede ring tumawag sa Dr. On Call hotline number 0919-079-9112. Para sa iba pang detalye hinggil dito, i-browse ang @Taguig City official Facebook page. O, diba? Isa pa tong na to, social media account na to. Syempre, hanggang ngayon naman po meron pa rin nagkakaroon ng COVID talaga na hindi pa rin nawawala. So, kailangan talaga natin mag-ingat pa rin. At kailangan nga handa tayo lagi na sa mga ganitong mga pagkakataon, kailangan natin tumawag ng emergency, na kailangan meron tayong matulungan. Alam natin yung mga hotline sa bawat lugar natin. Mas magandang aware tayo sa mga numbers na emergency hotline numbers. At yan po mga kasambay ang ating advisories for today. Ayun no, pero eto na po mga kasangbahay. Nako, happy Monday po sa inyo. Pero alam niyo po ba na isang crystallized white dwarf star ang pinaniniwala ang pinakamalaking diamond sa ating galaxy? Pinangalanan po yan na Lucy at halos magdadalawang dekada na mula nang matuklasan yan ng mga astronomer mula sa Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. Balikan po natin ang pangyayaring ito sa ating Today in History. February 13, 2004, inanunsyo ng Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics ang pagkakadiskubre sa crystallized white dwarf star na nasa constellation Centaurus. Ito ay kilala sa opisyal na pangalang BPM 37093 at itinuturing ng mga astronomer na pinakamalaking diamond sa galaxy. Ang malaking cosmic diamond na ito ay may diameter na 4,000 kilometers at may distansya mula sa Earth na 50 light years. Ang white dwarf ay ang hot core ng isang bituin na natira matapos na maubos ang nuclear fuel nito at mamatay. Sa loob ng mahigit 4 na dekada ay iniisip ng mga astronomer na ang loob ng mga white dwarf ay crystallized. Ngunit ang pagkakaroon ng direktang ebidensya ay ngayon lamang naging posible. Bukod sa nagniningning ito ay tumutunog na katulad ng isang higanteng gong at sumasailalim sa patuloy na pulsations. Sa pamamagitan ng ginawang pagsukat sa mga pulsation ay nalaman ng mga astronomer kung ano ang nasa loob ng white dwarf. Natukoy nila na ang carbon interior ng white dwarf na ito ay naging solid at nabuo bilang largest diamond sa ating galaxy. Nagdesisyon ng mga astronomer na tawagin itong Lucy, hango sa awitin ng grupong The Beatles na Lucy in the Sky with Diamonds. Tinataya na ang diamond star na ito ay aabot sa 10 trillion carats. Ayan. Grabe laki. 10 billion trillion carat. Oh. Carats, no? Samantala yung mga binibili usually mga 1, 2 carat, meron pa kalahati lang. Ito, 10 billion trillion. Pinakamalaki nga sa mundo, di ba, yung Cullinan 1, nasa 530 lang siya. Ito colorless na diamond. Yung with color na diamond, yung Golden Jubilee, kung di ako nagkakamali, nasa 546 carat siya. Daming carats na. Imagine mo kung itatabi mo yung 546 carat dito sa 10 billion trillion. Parang tuldok lang yan. Baka nga hindi pa. Wala. Kaya pero ang laki nga talaga niya kung itatabi mo naman siya dito sa Earth natin. Mas malaki pa nga daw siya sa Moon. So ganun ka isipin mo isang diamond no mas malaki pa sa Moon. Ano kaya yung tsura pag nailawan, no? Masisilaw ka doon. Kasing laki nga daw dapat ng yung jeweler's loop na titingin dito kung anong grade niya. Dapat kasing laki ng araw. Ganun kalaki yung lens, no? Sinong titingin doon? Wala na. Basta malaki siya. Basta malaki siya. Pero kung nagpaplano daw kayo ng ng expedition o mining, huwag nyo na pong balakin daw. Kasi sabi nila, hindi po pwede yung temperature doon. Parang hindi kaya ng tao. Kasi yung temperature doon, parang twice siya ng melting point yung temperature. Melting point ng steel. So, ganun. So, hindi kaya ng tao pumunta doon. Pero tama ba ako? Ang pagkakaintindi ko kung bakit na-form itong white dwarf star, remnant siya ng dead stars. Tapos, made up yung core niya ng carbon at saka oxygen. Tapos, yung hot core niya,
nagko-cool down. Yun. Tapos yung liquid na yun, magki-crystallize over the years. Tapos magiging, parang ito na, naging diamond. Ganun. Galing. Usually lahat ng stars ganun. Parang meron silang life cycle. Oo. Iba-iba rin depende sa size ng star. Yung ibang mga star pag maliit lang, hindi naman sila lumalaki tulad ng mga hindi sila mga star tawag yung mga white dwarfs. May mga tawag dwarfs. Meron naman yung mga tulad ng sun natin, middle size siya. Yung sun natin kunyari, 'di ba, yung sun natin kapag medyo tumanda na siya, hindi naman siya magsusupernova kasi isa yun sa mga characteristics ng life cycle ng stars na malalaki. Sumasabog sila kapag sobrang tagal na. Tapos yun yung mga nagiging black hole, yung iba. Nagiging black holes. Tapos yung iba naman, itong sun natin, kasi hindi nga siya ganun kalaki. So, para magiging nebula lang siya. Para lang siyang dust particle sa space. Yung parang magaganda tignan. Ganun siya. Tapos tsaka sila magiging white dwarf. Tapos, yung mga dwarf na yun, yung mga nagiging gantong Pero alam nyo ba na hindi lang white dwarf star ang meron? Meron din silang tinatawag na mga brown star at saka mga red stars. Oo. Yun. Mga brown star daw. Kung itong white star, lumamig sila, nag-cool down sila, kaya sila naging ganito, naging diamond. May mga brown star naman na ang nangyayari sa kanila, hindi sila fully, parang kulang yung init na meron sila para maging fully pledged star sila. So, ang nangyayari, meron lang parang ignition, nag-ignite lang ng konti, tapos dahil hindi kulang yung init, ang nangyayari, lumalamig din sila later on. Tapos yung mga red star naman, sila yung mga nagiging fully pledged star, parang yung sun natin. Red star. Oo, tapos after nun, yung katulad ng sinabi ni Joshua, kapag dumating na yung panahon niya, yung ibang mga star, sumasabog, nagiging black hole. Pero yung mga stars na nakikita natin, parang meron ako nabasa, di ba, white siya sa paningin natin. Pero ang actual na color daw niya sa space ay parang pula. Siguro yun na lang yung dumarating sa atin na, na light. kulay niya. Iba na. Oo. Pero may sinasabi na 11 million year old din na crystallized na star, di ba? Nasa parang 900 light years away siya dito. Tapos sinasabi na mas matanda pa siya sa Milky Way. Oo, kung saan nasan lang ating mundo. Ganun din, parang crystal na din. Oo, na talagang naturalized crystal na parang diamond na siya. Pero ang galing pala ng process ng tinatawag na process dito na para makita yung composition ng isang star. Ang tawag pala doon ay asteroseismology or stellar seismology. Galing, no? Yung mga ganun tayong mga terms na natututunan. Pero na-adopt din sa mundo natin, di ba? Sa mundo natin. Di ba may tinatawag tayong mga ganyan? Ay, you're a star. Ganyan. Kasi ang dami mong pinagdaanang bago ka napunta doon, di ba? Parang ina-adopt. tayo dito, di ba? Si Diamond Star. Si Mega Star. Superstar. Diamond star din pala dito. Malapit lang. Hindi mo na kailangan pumunta ng light years away. Pero ito naman guys, pag-usapan naman natin pag-uugali ng tao. From diamonds, ito naman pag-uugali ng tao. Kasi yung Parang mga superstar na sinasabi nito, di ba? Yung ugali nila, naging factor. Meron kasi iba, pa-star lang. Tama yan. Pero may mga pagkakataon kasi na nababago ng achievements o antas ng pamumuhay. Ayan na nga. Yung ugali ng isang tao. Merong iba dyan na porke professional sila o may mataas daw na pinag-aralan, nagiging maliit yung tingin nila sa mga ibang mga tao. Kaya panoorin natin itong tampok nating istorya tungkol sa isang nurse na natuto ng isang mahalagang aral ng Biblia dito sa Kristiyano Drama. Tulong! Tulong! Ayan. Nurse ako! Bakit di pa ako kayo maalis? Hindi pa ako narinig? Nurse nga ako! I'm Dr. Chua. Miss Santos, as the top student of this batch, remember that cup symbolizes honesty, humility, and integrity. These are our core values as professional health workers. Carla! Bilisan mo! Baka malate ka! Always remember, first impressions last. Dapat ikaw ang laging pinakamagaling sa lahat. Oh, nak,
Ito na yung tarpaulin mo. Kakabit ko dyan sa labas para mas maraming kapitbahay natin na makakita. Carla Santos, Board Top Notcher, and Summa Cum Laude, Batch 2017. O tara, mumuna kayo at makakain na tayo. Ay, hindi. Rin na po ako. May late na po kasi ako eh. O bakit? Ingat ka. Sige, mag-ingat ka na lang ha. Maring Marie, si Carla, oh. Oo nga, Maring Tess. Maganda na. Top-notcher pa. Talaga ba? Tricycle! 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 Barangay mahusay po ako. Ate, ako'y Nakita mo nauna. ba to? Sinong mas kailangang mauna sa atin? Hindi ba ako? Manong, tara na nga po, malilate na ako. Girl, ano na? Late ka na naman. Kasi naman, gusto ko kanina. Unahan pa ako sa tricycle. Ano nakala niya? Mas mahalaga pa siya kaysa sa akin? Oh, sige, kalma. Don't worry, ako na ang bahala sa DTR natin. Baka Michelle to. Yan ang gusto ko sa'yo. Tingnan mo pang si Nestle na. Lagi ang may hawak na cellphone, kahit saan pumunta. Ako, girl, ano pa ba? Dating apps. Alam mo na, walang anak. At ang dalaga. Good morning po, Nurse Philip. Bakit dadalawa kayo? Hi, Nurse Philip. Palagi pong ganito sa umaga. Palagi po tuloy nahati ang trabaho ng 3 tao sa 2 lang. Di bali na po. Girl power! Sir Philip, sensya na po. Nahuli po ka ng ilang minuto. Is it true? Napapadalas daw ang pagiging late mo. Hindi kita kilalang ganito, Miko. Alam kong mapagpahalaga ka sa trabaho mo at sa mga pasyente natin. Sensya na po, sir. Ngayon lang po ako nahuli dahil sa pagkakataon pero di na po mauulit. Hindi ka kasi tumulad sa amin. Always on time and always pretty! Remember this thing, Miko. We must work as a team. Mabuti na lang at nandyan sila to cover for you. And by the way, magkakaroon tayo ng bago nating resident doctor very soon. Kaya ayusin natin ang pagtatrabaho. Alright? Okay, maiwan ko muna kayo. Thank you, sir. Oh, Miko, narinig mo yon. Work as a team daw. Huwag kasi palaging late, kaloka. Pero ngayon lang naman ako... Kahit ngayon ka lang talaga na late, pero sorry ka, on time kami. Oh, ikaw na mag-rounds na at mga ito. Plus, pakicheck na rin itong patient's documents as your penalty for your tardiness. Oh, sige na. Woo! Oh, Mang Doming! Kayo na naman ho! Hindi ho ba ang sinasabi ko sa inyo, ting pumupunta kayo rito, ay may buong pambayad lang po ang pwedeng ma-admit. Mang Doming, kumusta na ho kayo? Ako, Miko, ayos-ayos yung pagbabantay dito, ah. Baka may wala rito. Alam mo na. Alam mo, Iha, mahirap man ako, pero marunong naman akong makontento kung anong meron ako. Sige, Nico, alis na ako. Oh, sige po, ingatan naman po. Grabe ka naman, Carla. Di mo ba alam? Dating pulis siya si Mang Doming. Di lang sapat yung kanyang pension para makapagpa-ospital. Lalo't siya lang din naman ang inaasahan ng mga apo niya. Well, rules are rules. Hindi ka ba nag-board exam? Pero di ba, patakaran din naman na magkaroon ng kababaan ng loob at ng pag-iisip. Ipalagay na lang natin na mas mabuti ang kapwa kaysa sa atin. Matagal pa ba yan? Ano ba nangyari? Dok, biglang namatay yung makina eh. Pambihira o nagmamadali ako. Malilate ako nito. Iwan muna kita. Nagmamadali ako. Sige po. Tricycle! Hoy! Tricycle ko yan! Ay, sino isa kang nurse? I'm sorry, pero may nahabol akong surgery. I guess,
mauna ako sa'yo. Manong, tayo na. Ate, gamit mo po yata. Bakit mo ako tinutulungan? Kaya ko naman. Yan po kasi yung bili ng aking lolo. Na kapag ayaw mong gawin sa'yo, wag mo rin gawin sa iba. Tsaka mabuti naman pong tumulong, di ba? Ayan pala yung lolo ko. Lo! Oo, pauwi na ako. Mamaya may kasama ka na dyan sa bahay. Malapit naman ang matapos yung duty ko eh. I love you. Carla, gising ka na pala. Pasensya ka na ha. Nagising ba kita sa tawag? Asawa ko yun. Na-stroke. Kaya, baltado siya ngayon. Kung hindi naman ako magtatrabaho, wala naman kaming makakain. Nag-aalaga ako ng ibang pasyente. Pero sarili kong asawa, hindi ko man lang maalagaan. Nurse Carla, kumusta ka na? Okay naman po. I've heard about what happened. Remember my announcement about the newest resident doctor? Hello, Nurse Carla Santos. Kumusta ka na? Good afternoon po, Doc. Nahimatay ka kanina sa tabi ni Mang Doming. Good thing, may sasakyan ako at sabay ko kayong dinala dito. You're very lucky. Salamat po, Doc. And about po kanina. Iha, did you forget what I told you before? In our profession, walang puwang ang pagpapalalo. Your white cap and my white coat don't mean na tayo ang pinakamagaling sa lahat. Pinakamahalaga na lagi tayong magtamo ng kababaan ng pag-iisip, na laging nating ipalagay na ang bawat isa ay mabuti kaysa ating sarili. Bahagi din yan ng board exam. Remember? Alam niyo po, ang bait niya ni Tito Miko. Tito? Tito. Best friend po kasi siya ng tatay. Simula po nang nawala sila ni nanay, siya na po yung tumayo naming magulang. Minsan nga po, kahit nahuhuli na siya sa trabaho, pumapunta pa rin po siya sa amin. Dinadala niya kami ng pagkain, as inaasikaso niya kami. Malaking pasasalamat namin sa Diyos dahil kay Tito Miko. Kasi sa pamamagitan niya, nararamdaman namin yung awa ng Diyos. Oh, Carla, kumusta ka naman? Oh, bakit naman napakalungkot ng mukha mo? Kasi... Nato, kung mag-alala, may awa ang Diyos. Sige, balik na ako sa station. Sama ako dito, tara. Kamusta po, Mang Domeng? Awa po ng Diyos, mabuti. Kayo po. Maayos na po ako. Huwag po kayong mag-alala. Ang inaalala ko lang naman, ang may iwan kong gastusin sa mga apo ko. Hayaan niyo po, Mang Doming. May awa po ang Diyos. Lo! Lo! Okay na po.
Salamat po sa Diyos. Na huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa kanyang sarili. Filipos 2:3. Kaya nga, lahat ng mga bagay na ibig ninyong sa inyo'y gawin ng mga tao, gawin naman ninyo ang gayon sa kanila, sapagkat ito ang sa kautusan at ang mga propeta. Mateo 7:12. Huwag natin gagawin sa ibang tao yung ayaw natin gawin sa atin. Kasi nga, di ba, katulad nung nangyari kanina na parang ang taas ng tingin niya sa sarili niya. Tsaka sinasabi din na ipagpalagay natin yung mga ibang tao mas better sa atin. Kasi kapag gano'n yung natin, naiisip natin, o yung parang mindset natin, parang magiging humble tayo, magiging tingin natin sa iba na respected ang lahat. So parang respetuhin natin ang lahat ng tao, tsaka it shows humility rin, di ba? Huwag tayong namimili, no? Yung parang respetuhin mo lang kasi alam mo mas mataas sa'yo. Oo. Di ba? Yung parang nurse siya, tapos yung parang pinagbibigyan niya yung mga doktor, yung iba mas mababa sa kanya ng antas sa lipunan. Kumbaga parang minamaliit niya. Huwag tayong ganun, huwag tayong mamimili ng taong pakikisamahan natin. Pero makikita din natin dito na may room for improvement sa bawat tao. Na syempre siguro pag dumating yung panahon na ma-realize niya yung pagkakamali niya, nagsisi siya, nakapag-assess siya, yung mga nagawa kong mali sa buhay, pwede siyang bumalikwas, pwede siyang gumawa ng mabuti. Diba? Yun yung nakakatuwa, no? Yung lagi kang pwedeng magbago para sa ikabubuti. Yung kumbaga kapag hindi ka pwedeng makilala lang ng isang tao sa isang image lang. Kasi pwede kang mag-grow. You always have the capability, the time para mag-grow pa. Diba? Pero sa ganyan, sa pagbabago, syempre, kunyari may mga ugali tayo hindi maganda. Kapag pinilit natin magbago, sa sarili lang natin, kumbaga, babaguhin ko sarili ko. Mahirap sabihin yan kasi parang hindi mo naman kayang baguhin talaga yung sarili mo. Kailangan mo syempre ng tulong ng Diyos. Ihingi ka ng tulong sa Diyos na ilapit mo, magsisi ka kung ano man yung mga ugali mo na hindi ganun kaganda, ng pagsisihan mo. Tapos, ihiling mo sa Diyos na baguhin ka, na linisin yung puso mo o ayusin yung ugali mo na hindi maganda, na hihingi tayo ng tulong sa Diyos na ayusin yung ugali natin, ayusin tayo para hindi na, kasi kung tayo lang hindi natin kaya sa sarili natin. Oo, di ba sabi nga sa Biblia, ang Diyos ang nagtutuwid ng ating mga lakad. Kaya dapat lagi tayong humingi talaga ng tulong sa Diyos. Tsaka huwag tayo mapagpalalo. Di ba kapag masyadong mataas yung tingin natin sa sarili natin, ang ending lang nun kapahamakan. At kahihiyan. Di ba, minsan? True. Ito naman yung talagang sinasabi ng Biblia eh, di ba? Kaya dapat lagi tayo susunod. Tsaka yung unang-una para sa akin siguro, no, tatanggapin mo na hindi ikaw yung laging magaling. Parang accept mo talaga na ganun. Tapos wag mong iisipin talaga na mataas ka kahit kanino, di ba? Kaya maganda talaga na lagi kang mag-a-assess sa sarili mo. Kumusta ka na ba? Or kapag merong mga tao na nagsasalita sa'yo ng, kino-confront ka sa hindi maganda mong ugali, wag yung nire-reject mo na. Kasi sila yung nakakakita talaga ng ugali mo. So maganda, pakinggan mo, take into consideration yung mga sinabi nila. Tapos mag-reflect ka din sa sarili mo. At yun nga, yung kagaya ng sinabi ni Joshua, no, talagang ipanalangin natin na mas makagawa tayo ng mabuti sa tao. Kasi syempre, ikabubuti din natin yun eh. Na maitama natin yung mga mali nating ugali. Tsaka wag natin laging gawing notion na parang, hindi ako to, dapat tanggapin mo kung sino ako. Parang ganun, di ba? This is who I am. Kung hindi mo ako matatanggap, hindi ka dapat Problema mo yun. Yung mga ganun. Pero hindi eh. Siguro may ibang pagkakataon at oo nga, dapat matanggap ka nila sa kung sino ka. Pero,
hindi naman sa lahat na lang ng negativity nasa iyo, tapos gusto mo tinatanggap ka lang ng tinatanggap. Paano naman sila? Parang gusto mo ikaw lang receive ng receive, ikaw lang sa'yo lang nag-a-adjust, My di ba? body, my life. Kaya isipin mo na, wala naman perfecto kasi. Kumbaga, ikaw din kahit anong taas ng tingin mo sa sarili mo, nagkakamali ka. Kasi kung sinasabi mo hindi ka nagkakamali, no? Dinadaya mo yung sarili mo. Pag sinasabi mo wala kang pagkakamali, walang mali sa'yo. So parang pag naisip mo na lahat tayo nagkakamali, ikaw mismo nagkakamali ka, na hindi nga tataas yung pagtingin mo sa sarili mo kasi nga alam mo ikaw din may flaws ka, alam mo ikaw din may nagkukulang ka, may lapses ka, na pag ganun ka mag-isip, hindi ka masyadong nagyayabang na, ako, magaling ako, ganito ako. Naisipin mo, hindi ka perfect, na hindi naman lahat talaga perfect. Oo, at saka given na, halimbawa, sabihin na natin, sige, magaling ka, talagang matalino ka, may pinag-aralan ka, pero lagi din nating alalahanin, di ba sabi sa Biblia, walang bagay na meron sa atin na hindi natin tinanggap, di ba? Yung kung magaling ka man or matalino ka man, hindi naman dahil sa'yo yan, kundi dahil may Diyos na nagbigay. Kaya dapat lagi nating isipin, kahit, matalino ako, hindi rin pala galing sa akin to, may Diyos din pala na nagbigay. Wala akong dapat ipagyabang, 'di ba? Kasi kung di naman ako binigyan ng Diyos ng katalinuhan, wala din ako, 'di ba? Kaya dapat lagi nating isipin 'yon. Magpasalamat tayo sa Diyos na meron tayong ganitong kakayahan at wag natin siyang ipaghambog. Sa lahat ng bagay. Huwag din tayong, kumbaga, parang magbabrag ng kung anong meron tayo. Kasi in an instant, pwedeng mawala yan. Katulad, kunyari, matalino ka, sabi natin, matalino ka nga, mayaman ka. Pero parang in an instant, parang di mo masasabi na mamaya matalino ka pa rin ba? Kasi minsan may mga accidents, di ba? May mga ganyan. Na parang biglang nagkakaproblema sa utak. Minsan naman, kapag mayaman ka, in an instant, pwedeng mawala, mabankrupt ka ng overnight, di ba? Kaya yung mga bagay na meron tayo, huwag natin ipagyayabang kasi sa bawat segundo, hindi natin alam kung nasa atin pa yan. Dapat, ano lang tayo, Sakmata nga, di ba? humble lang tayo sa harap ni God, di ba? At saka careful din tayo sa mga pagsasalita natin. Kasi kagaya sa Kristiyano drama, di ba? Yung doktor, di ba? Parang, tricycle ko yun. Parang, di ba? Parang, siyempre, di ba, ilalagay natin din sa tama talaga, pati yung dila natin. Kasi, hindi natin alam, maaaring nakakasakit na tayo o yun nga, nagpapalalo tayo, ikapapahamak natin minsan yung mga nilalabas natin sa bibig natin. Kaya dapat maging careful tayo sa mga sinasabi natin. Pati yung tono, yung kung paano natin sasabihin. Diba? Minsan kasi parang ganda naman yung intention mo, pero ang taas nung tono mo. Bilang bing, no? Oo, Baka may bilang. pero Kahit ka naman. Mga mahina na yung tenga. Hindi rin maganda pakinggan. Ganda nga na dapat parang lang tayo, sensitive tayo kung paano rin natin sinasabi. No? Kasi minsan baka makuha nila, ma-misunderstood nila na parang, parang galit siya. Kaya parang sensitive din pala tayo sa mga... Tsaka yung dapat na ilulugar mo yung sarili mo doon sa tao na kumbaga maliit. Kumbaga ikaw, katulad nung nurse kanina, kumbaga na-experience niya na paano pag ikaw naman yung minaliit kasi bigla siyang inano ng doktor eh. Di ba biglang parang nag-open din yun sa utak na parang paano nangyayari sa akin yung ginagawa ko sa iba, 'di ba? Kasi hindi naman laging ikaw nga yung mataas eh, may mas mataas sa iyo. Paano kung ginagawa rin nila sa iyo 'yun? Kasi doctor 'yun. Paano kung ikaw nurse ka tapos gusto mo ring matuto sa doctor, nakita mo senior mo 'yun na parang ginaganon ka. Ano na lang yung maipapasa mo kung sakaling maging doktor ka, ganun din, hatred din. 'Di ba? Wala nang katapusan, cycle na 'yan, paulit-ulit na 'yan. Higantihan na ng higantihan. 'Di ba? Cycle na. Pero ito maiba na tayo kasi parang tumataas na yung energy natin dito eh. Oo, yung parang pagkainit na eh. Yung mga cortisols mo eh. Iba na eh. Papasahin namin natin yung mga puso natin at ang ating mga kasambahay. Diba? Masakit para sa isang ina na makitang nahihirapan ng anak. Kaya gagawa ito ng paraan upang ang hirap ng anak ay maibsan. At sa kalagayan ng isang solo parent sa bansang Ghana, hindi man niya kayang maibigay ang kailangan ng kanyang panganay na anak, nakatagpo naman siya ng mga tao na tutulong sa kanila. Aku nama Abe ni ke Miwa nak kita nyapa fala de ji mulailah apa co garu ma apa co ku dole kakama po dononya bofo kakama gbeton do fo gawu gasiki ta nyimatong fande leku ufande i jimatong fade eju. Pagtitiwala sa magagawa at awa ng Diyos. Ito ang pag-asa ni Nanay Amedza
May 21 taon nang hiwalay sa asawa at may 3 anak mula sa Adarklu Have sa bansang Ghana. Mag-isa na lamang niyang itinataguyod ang mga anak sa pamamagitan ng pagsasaka. Fose jira a fifia aglede de ku lede asile pawa vin badu fifi ta de jobanya azu banam. Lalo pang nadagdagan ang kanyang paghihirap nang maparalisa ang katawan ng kanyang panganay na anak. Nevadu ku ayida no du fa ku du asile ku eno wudu tala ku no eno ya du ta ni sunye ne be ya ku du e kuma stiju to fuma ko ma vale ku ya mi janku. May 15 taon na ngayon na naka-wheelchair ang kanyang anak, kaya dalangin niya sa Diyos para sa kanyang anak na minamahal. Man ba to ni vagle de dema fupepele agle de dema nya ba ni ba firu unye echingba na ngulela apo ndeke achole emo garoma na ngulela apo cho garoma ma apo cho ku dole kakama apo dononye bofo kakama igbeton do fo gawu ga siki. Dahil MCGI Cares, ang dalangin ng mapagmahal na magulang ay nagkaroon ng katuparan. Binigyan natin siya ng bagong wheelchair para sa kanyang anak, panggagamot para sa kanyang mga sugat, at syempre pa, iba't ibang grocery items mula sa ating MCGI Free Store na pandagdag sa kanilang pagkain sa araw-araw. Ada apa nama abe ni ke miwa mau na daloni ya va badona kikereji nyanyi hato dono nuwa moto kata nyanyi ta meda apa nami ya pun na gayi jike na kike nya va vala reji dogonye kwa manbeve na no mo ni gasya gama. Amen. Ang pag-ibig ng magulang sa anak na di mo kayang bayaran ng salapi. Pag-ibig na mula sa Diyos dahil unang umibig ang Diyos sa ating mga nilikha. Salamat sa Diyos sa kanyang pag-ibig at pagdinig sa ating mga pagdaing. Sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. No? Kasi tayo madalas, ang pinapanalangin natin yung mga malalapit sa atin, diba? Yung pamilya natin, yung sarili natin. Pero tinan mo, pag nakakatulong ka sa ibang tao, may katulong ka na mananalangin para sa'yo. Kasi nakakatuwa, di ba? Gusto niya, sabi niya, kasama daw tayo sa panalangin nila. Nagpapasalamat daw sila sa Diyos kasi binigay tayo sa kanila. Tapos nananalangin daw sila sa Diyos na mas marami pa tayong matulungan. Diba, ang sarap sa kalooban na hindi na lang tayo yung nananalangin sa isa't isa. May iba pa na hindi natin kapananampalataya na tumutulong para maipanalangin tayo, na makatulong pa tayo sa mas maraming mga tao. Nalala ko nga dati nung bata ako, niisip ko kapag ka mga taga-ibang bansa, mga foreigner, ganyan, parang lahat sila mayayaman. Parang hindi ko, syempre later on in life, nakita ko yun, syempre may two sides talaga ang bawat mundo na may mayaman, may mahirap. At nakakatuwa na dito sa atin sa MCGI, yung nakikita natin na mga kapwa natin ng mga dukha, nakagaya din naman natin ng mga dukha lang din, natutulungan natin sa awa at tulong ng Diyos na hindi, porke hindi natin nakikita, wala na. Parang ganun. Kaya salamat sa Diyos sa mga bawat pagkakataon na tayo, nakakaabot tayo sa iba't ibang mga lahi. Ibig sabihin lang nun na ang Diyos natin hindi nagtatangi. Totoo. Ito from Ghana, no? Balik naman tayo dito sa Pilipinas. Kung inaakala nyo na wala ng malinis na ilog malapit sa Metro Manila, ay nagkakamali kayo dyan. Dahil dadalhin namin kayo sa isang sikat na river park sa Cavite, ang Tala River Park. Gaano ba kaganda doon? Naku, panoorin nyo dito sa trip ko to. Kasambahay, February na, a few months away before summer season, at ngayon pa lang ay naghahanap na ang karamihan na mapupuntahan nila ngayong summer getaway. At alam nyo ba,
dito sa Cavite ay may natatagong ilog na kay gandang puntahan para makapag-relax, makapag-unwind, at makapag-grounding pa. Oo nga, nakikita ko nga trending at feature dito sa mga vloggers ng Cavite at sa mga karatig bayan. Tara mga kasambahay, samahan nyo kami sa aming trip ngayong araw. Pupunta tayo ngayon sa Baylen, Cavite. At dito sa Baylen, Cavite ay makikita ang Tala River Park. Kayang-kaya itong hanapin sa Google Maps at Waze. Pero para sa mga kababayan nating commuters, sumakay lang ng bus papuntang Alfonso. Pag nakarating na sa bayan ng Alfonso, sumakay ng jeep papuntang Baylen, Cavite. At mula doon ay sumakay ng tricycle at sabihin lang na sa Tala River Park kayo pupunta. Ayan, nakarating na po kami sa Barangay Tabora kung nasaan ang Tala River Park. At alam niyo ba mga kasambahay na 20 pesos lang ang parking fee dito sa mga motorsiklo. At ang kagandahan nun, walang entrance fee. Kaya tara, kasambahay, samahan niyo kami. Talaga namang dadayuhin mo dito, lalo na kung tag-init. Dahil sa presko ng tubig ng ilog at may malamig na simoy ng hangin. Talagang total package ang pag-unwind dito. Open area, fresh air, maganda yung paligid, at may grounding pa. At saka, dahil libre nga ang entrance fee dito, dapat in return, mapangalagaan natin ang kalikasan upang marami pang makinabang sa lugar na ito. Kung mapapansin ninyo ang itsura ng lugar na ito, ay dahil sa dati talaga itong river park. Nang dumadami ang mga pumupunta dito, nagsagawa ng mga mini pools para sa kaayusan nito. Maganda po yung lugar niya, nakaka-relax po, parang nakakatanggal stress. Pumunta po kayo dito, maganda po dito. At saka, hindi siya crowded, hindi siya... At saka mag-enjoy ka, tingnan niyo naman ang itsura. Mag-enjoy ka. Ako nga, nag-enjoy dumahib nga ako dito, maski matanda na ako. Sa lugar ito, mabait naman ang ilog nito. Ang sa akin lang, payo ko lang sa mga maliligo, total wala pa naman itong ikabaga nagmamanis nitong ilog na ito. Ingat na lang. At saka yung basura, dapat likumin ng bawat na naliligo. Oh, pwede ring mag-picnic dito sa isang tabi ha. Pero ating obserbahan na ang mga kalat natin ay ating dalhin sa pag-uwi. In courtesy na rin ito sa mga nagbabantay sa lugar. Kaya yayain ng pamilya at mga kaibigan, maging ang mga katrabaho para makapag-unwind.
At laging manalangin upang samahan at ingatan tayo sa ating mga paglalakbay. Ako nga pala si Nelson. At ako naman si Vic. Kita-kits sa next trip ko to here in Good Morning Kuya. Uy, ganda. Sarap naman pumunta Na-experience ko dyan. mag-falls dati sa may Rizal. Ang lamig ng tubig. Uwi siya 1 litro. Sinikmang ko, manamis na. Oo. Manamis na. Nilasa pala talaga. Na-experience ko yan. Dati kasi nung pandemic, pumunta kami ng kaibigan ko sa may Bongabon. Kasi meron dong Bongabon Falls sa may Nueva Ecija. Tapos nakita namin yung mga kasabay na maligo. May hawak sila ng baso. Igaganon lang. Binaso mo, palubog ka na lang gano'n. Pero totoo, manamis-namis yung tubig. Talaga. Sa amin naman, hindi ilog talaga kasi mas maliit siya sa ilog, yung tinatawag namin busay. Oo, sa busay. Tapos, dun sa tabi nun, nung tabi mismo nung busay, may rock formation dun, may tumutulong tubig. Dun kami kumukuha ng inumin. Oo, ang sarap nga ng tubig. Fresh dyan, yung fresh. Tsaka ang lamig niyan, grabe. Malinis-linis mo itong river na to. No? Di masaya nga pumunta sa mga ganun. Magdodrawing tayo ulit. Gusto ko talaga kasi may isa pa kami falls na pinuntahan sa La Union naman, yung Tangadan Falls. Isa yung ang ganda kasi alam ko ganun yung meron akong profile picture ko dati yung kasi oo nga kasi ang Paano yung ganda. post mo doon? Ganyan. Ulitin natin, basta pag dinala mo kami dyan. Maganda pero may panahon nga lang doon na parang kapag medyo tag-init ganyan, hindi masyadong umaapaw yung falls. Pero may panahon na pag kunyari maraming tubig, makikita mo talaga malakas yung agos. Malalim. Malalim yun dun sa may parang basin nung Sa binabagsakan. Oo. Pero dalawa yung site na pwede mong paglangoyan eh. Merong isang medyo mababaw, meron talaga yung malalim talaga. Yung tinatalunan kasi 40 feet yung taas niya, tapos pwede kang dumayo. Pero hindi ko gagawin kung 40 feet. Required. Hindi naman required. Hindi ka naman pinipili. Meron. Anong problema nila? Masaya lang sila masyado yan. Gusto namin mga thrill sa buhay. True. Ang masaya yan Eto naman guys, proceed na tayo sa ating greetings. Yes. Napaka-formal Sana yun. ka naman. Maiba naman tayo. Parang segment nga ako. Shoutout sa tayo guys. Shoutout sa tayo. Go. Nakalimutan ko tayo ako dito. Binabati ko po ang pamangkin kong si Goku. Ayan, good morning. And binabati ko rin po ang Miranda Resurrection family, ang Marcos Cepeda family, ang Victorina family, at ang lokal po ng Talon 5, ang KKTK po ng Talon 5 sa Las Piñas. Ayan, good morning po sa inyong lahat. Good morning din kila Hazel Pat, Anderica, Rhea, and AJ and Maricel. Meron ng bagong attachment. Okay, and of course, Dr. Joseph Lee would like to thank Genesis Organic Spirulina. Ito ay 100% organic premium nutraceutical na gawa sa high-quality blue-green algae. Ang sustansya ng 1 gramo, 4 na tableta ng Genesis Organic Spirulina ay katumbas ng sustansya ng 1 kilong gulay at prutas. Superfood na siksik sa protina, vitamins at antioxidants. Pasiglahin ng inyong isipan at immune system panlaban sa iba't ibang sakit. Siguraduhin may complete nutrition ka every day. Feel your best with our trusted superfood, Genesis Organic Spirulina. For increase in orders, contact 0977-688-5730 and 0960-6886-296. Also available online and selected Mercury Drug outlets nationwide. Eto, bibilisan ko na po kasi gutom na po yung katabi ko. Eto, at katarong na po ako, ano ulam? Eto po, binabati ko po ng good morning si Inang Lita and si Ayata Lloyda. Ciao po sa inyo. At good morning din po kay Brother Alan and Sis Malut Tuangki at si kay Sis Monique at kay Baby Jacob. Hello po, good morning po sa inyo. Kay Rian from Montreal, Canada at kay Momsy, good morning. Wala ka pa tatawagin Baby Jacob? Good morning, Baby Jacob. And of course, Martinez Dental Clinic located at Camia Street, Gaman Medical Building, Barangay Dakila, Malolos, Bulacan. They also have another branch located at 3rd floor, RNH Building, Governor Padilla Street, Balangay, Poblacion, Plaridel, Bulacan. For inquiries, you may contact 0448139403 and 0969051816. Thank you so much, Dr. K. Chris Martinez Rota, for taking care of my pearly whites. Martinez Dental Clinic, better smile, better life. Yay! Good morning sa aking mommy, sa aking daddy, at kay Yuna. Babatiin to ako. Wala. Limutan mo rin. Wala na. Ito, we would like to thank Clary's Flower Shop. Surprisingly beautiful.
For your flower needs and requirements, order at Clary's Flower Shop through their Facebook page or at 0917-867-7477. Clary's Flower Shop is located at 0461 Sampaguita Street, Barangay Biclatan, General Trias City, Cavite. Good morning po! Yehey! Good morning din kay Brad Christian Santiago. Binabati po kayo ng happy Sabbath anniversary ni Brad Forky. Ayan. Good morning din kay Mama Grace, kay Kuya Zai, kay Zia, kay Brad Renante, kay Lola Celia, Lola Del, Lola June, kay Chelsea, sa Trabalyo and Fradeas family, pati na rin sa Benviaje family. Good morning din. And good morning din and thank you Bella Skin Beauty Lounge. They are located at 17 Scout Ibardolaza Street, Diliman, Quezon City. For appointments and inquiries, you may call them at 0916-288-0308 or message them on their Facebook and Instagram at bellaskin.qc. Thank you po, Miss Ann Cruz, and to all the staff of their QC branch. Stop wishing you had great skin and get it. Relax and let Bella Skin Beauty Lounge take care of your skin. Open na rin po ang kanilang Pilipinas branch. Yan. Maraming salamat po uli sa lahat ng mga nanood sa atin simula kanina sa ating Rise and Shine segment with Kuya Daniel. Bukas po magkita-kita tayo muli, God willing, dito lamang sa Good Morning, Kuya!